Hello mga kananay, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. So, ano ba yan? Nawawala ako sa sasabihin ko kasi masama ang pakiramdam ko mga kananay, pero kahit masama ang pakiramdam ay kikilos at kikilos, babangon at babangon tayo dahil meron tayong mga anak, meron tayong anak na dapat alagaan. So for this vlog lang naman ay eto nga masama. Ito yan. Oh. Ha? Yan na naman. Hindi nga kasi talaga, hindi niya tinitigilan to. Yan, di niya po tinitigilan to hanggat hindi kapagod niya, nakakapagod din yung may anak la po, ikaw lang nag-aalaga. Malulos siyang ka sa loob ng bahay. Lalo ka anak ko, sobrang kulit. Masakit na rin sa ulo, masama. Ngayon, pakiramdam ko kayo, masama ang pakiramdam ko, pero kilos pa rin. Nakakaiyak din minsan, naiiyak ako. Kalat, tingnan nyo po. Kalat niya, yung mga, tinanggal ko na nga yung bahay kubo niya at naiinis lang ako, sinisira lang niya. Sayang lang. Yan na naman, Bila. So, yun na nga po, naputol yung video ko dahil pinagtitripan niya kasi yung mga yan. Oh. Ay, minsan, na gusto ko umiyak dahil napapagod din ako. Isa lang ang anak ko, pero parang katumbas niya 10. Mahirap din pala yung mag-isa ka lang na nag-aalaga sa anak mo. Naiyak ako. Papagod din ako. Hindi ka naman makakuha ng katulong. Wala ka ng pambayad sa katulong. Pagod din. Hindi ako makagalaw mga kananay dahil sama talagang pagiramdam ko magtatatlong araw na tinatrangkaso ako nung nakaraan pa to trangkaso ko. Yung pinipili kong gumalaw. So, hindi naman pwede maghapong ka lang nakahiga. Minom na lang ako ng gamot. Pero naaano ako, pala ba yun stress na nadidepress ka pag ganito yung kita mo sa bahay na makalat. Tapos nakukulitan ka pa sa anak mo. Nakainis. Yung ulo ko, parang yung sakit sa ulo ko, umaga na ng umaga. Wala kung hindi ako gagalaw, sino maglilinis sa loob ng bahay, sino magpapakain sa kanya, sino magpapadidi, sino magpapaligo, sino maghuhugas ng mga pinggan, diba? Wala, kundi ako. Wala naman ako ibang kasama sa loob ng bahay. Kami dalawa lang naman magkasama. Pero yung araw-araw na ganito, minsan minsan nakakasawa din. Napapagod ako sa kakulitan niya. Hindi mo mapigilan yung kulit. Minsan napapalo ko na rin. May irita na ako. Hindi naman ako magawa dahil bata pa naman yan. Hindi naman niya naiintindihan pag ginagawa niya. Kaya ikaw na lang yung maghahawa ng pasensya. Ikaw na mag-a-adjust dahil ikaw mas nakakaintindi dahil ina ka.
Kapag masakit pa yung likod ko dahil parang yung mga kasukasuan mo. Nilalamig nga ako, naglagay na nga ako ng medyas. 2 araw na 'to, pag-tatlo na nga. Medyo nga umupa-upa na nga yung trangkaso ko dahil uminom ako ng Bioflow. Kaso sa gabi naman, di ako masyadong makatulog dahil nararamdaman ko sumasakit yung ulo ko. Yung buong ulo ko. Minom na lang ako ng tubig kasi baka dehydrate na ako. Mas mabigat sa ulo. Ngayon, medyo okay naman na. Kaso medyo tinatamad pa nga akong kumilos. Wala pa akong ganang gumalaw. Kaya lang pag hindi ka gumalaw talaga sa loob ng bahay, mas lalo ka lang maiinis sa mga nakikita mo. Ganito pala yung emotional kang ina kasi wala kang kasama sa loob ng bahay na nag-aalaga. Wala kang kasama na nagkatulong sa loob ng bahay dahil yung asawa mo wala naman, di mo kasama. Wala. Kaya ganito ang buhay namin. Yan siya. Tumigil siguro dahil nararamdaman niya siguro umiiyak ako. Siguro nararamdaman niya. Kanina sobrang kulit. Pinagalitan ko na. Tumino. Nasa kasagsagan ng kakulitan niya kasi 2 years old. Saktong 2 years old siya. Yan, sumasakit. Grabe yung nai-stress ako sa kanya pag sobra ang likot. Nang binubuksan ko na lang yung TV, maghapon siya manood ng ano. Pero pag minsan nagsasawa na rin manood. Dapat nga pupunta kami ngayon ng BMC dahil yung goiter ko lumalaki na. Hindi kami makapunta ng BMC Hospital. Kukunin ko yung laboratory test. Hindi kami makaalis dahil umuulan pa. Ang lakas ng ulan. Tapos yun na nga nilagnat ako ng 2 araw. So hindi naman pwedeng persahin ko yung sarili ko na pumunta doon. Tapos kasama ko pa tong isa. Yung pa yung problema ko pag umaalis ako katulad ng pupunta ko ng hospital. Dapat hindi ko na siya isasama dahil baka nga makakuha pa siya ng sakit doon. Wala akong maiwan sa kanya dito sa bahay. Pag iniiwan ko naman siya dyan sa kapatid ko, okay siya mga 30 minutes. Pag naramdaman niya hindi niya ako nakikitang wala, umiiyak siya. Kaya hindi ko siya iniiwan. Talagang lagi ko siyang kasama. Kahit saan ako pumunta, mamalingki ako sa palengke, pumunta ng hospital, talagang bitbit ko siya. Yun ang problema ko din sa kanya na wala akong maiwan pag napunta ng hospital. Tumahimik. Ay, naku. Naiiyak ako, hindi ko mapigilan yung emosyon ko kasi kumbaga yung may pagod ka rin na nararamdaman. Kahit nandito ka lang sa loob, nararamdaman mo rin yung pagod, yung maghapon na ganito lang din yung ginagawa mo, maglilinis ka pa ng mga dede niya, diba? Tapos papaliguan mo pa siya. Yun yung araw-araw na rotation namin mag-ina dito sa loob ng bahay. Minsan lalabas din naman kami, pag may pera kami, lumalabas kami. Pero hindi naman yung araw-araw dahil syempre mahal ang
Pagkakain ka sa labas, napakamahal, tapos konti lang. Na minsan nawawalan din ako na nakakain ka sa labas na kakainin mo apakakonti. Minsan naglalaro na lang, papalaroin ko lang siya dyan sa mga sa mga mall. Naglalaro lang siya, magra-rides, yun lang. Tapos sisimba kami. Sa simbahan, hindi mo matapos-tapos yung misa kasi wala, pag nasa loob ka man ng simbahan, takbo dito, mas gusto niya yung tumatakbo na tumatakbo. Hindi, wala na. Kaya nandun lang kami sa labas na tinitingnan ko siya, binabantayan ko siya. Wala. Natayin siya. Hoy. Iyak si mama. Pinapagod mo si mama. Na. Behave lang. Behave. Di pa naliligo. Anong oras na dapat? Dapat ganito nakapaligo na siya. Hindi ako makagalaw talaga. Sobrang masama ang pakiramdam ko. Sige po mga kananay, mamaya na lang ulit. Sana maging okay na yung pakiramdam ko at wala po talaga ibang gagalaw dito sa loob ng bahay. Wala akong katulong. Bye-bye. Ayan, mga kananay. Galaw-galaw pa rin ang iyong nanay kasi walang ibang gagalaw sa loob ng bahay kundi ang nanay pa rin. Ayan na nga po. Na nga yung bahay kubo niya at naiinis lang ako laging ginigiba niya, hinihila niya. So, ginawa ko na lang, tinanggal ko na lang muna siya. Ganyan na lang muna yung mga laruan niya. Wala na muna yung bahay kubo niya. Naiinis lang ako. So, ito na naman ang aking gagawin mga kananay. Maghuhugas pa ng mga plato. Wala naman ibang gagawa niya kundi ako. Sino pa ba? Hindi na naman niya kayang galawin ng anak mong maliit. Magpapakain pa ako ng aso. Kahit pa tayong gagawin pero laban lang. Laban lang sa buhay, laban lang. Yan, magpapakain pa tayo mga kananay. Sige po, babalik na lang po ulit ako at ako'y magpapakain. Maulan pa, hindi ko naman hindi ko naman na pwedeng dalhin ang cellphone ko sa labas dahil maulan, mababasa ang aking cellphone. Okay. Kananay, nakatapos na rin ako ng paghugas. Tapos na rin ako maghugas. Tapos na rin tumalinis ang aking oven. Punasan natin ng konti.
Nalinis na rin dahan-dahan, dahan-dahan gumalaw para hindi mabinat. Tapos susunod ko na ito mga dede. Ayan. Yan, dami. Shampoo yan, siyam na dede. Araw-araw ganyan ang nililinisan ko. Siyam na dede, siyam na tsupon niya. Araw-araw. Sino ba naman ang hindi magsasawang maglinis dyan? So, ayan, magpapakulo na rin ako ng tubig. Dahil hihilamusan ko na lang muna siya. Hindi ko palilikuan dahil malamig ang panahon at maulan. Baka sipunin dahil ako nga sinisipon na rin. Baka trangkasuhin. So, linisan na lang muna natin yung katawan ng anak ko. Linisan ko muna yung katawan niya. Tapos, pagkatapos niyan, ito na isusunod ko. Dahil wala na siyang dede. Mamaya ihingit na yan ang dede niya. So, paunti-unti mga kananay, nalilisan rin yung bahay. Kahit ganito palang kaliit yung aming bahay. Ayan. Yung mga laruan niya, pinagsama-sama ko na lang muna dito. Ayan, yung mga laruan niya. Tinanggal ko yung bahay kubo. Para hindi masira. Tapos ito na yung batang makulit. Ay! Psst. Anong gagawin mo na naman, ha? Palo. Palo. Di ka nga nakikiss kay mama. Mag-kiss kay mama. Oh, wow. Kiss kay mama. Kiss kay mama. Kahit makulit ko yan, mahal na mahal ko yan. Kulit. Mahal na mahal yan ni mama kahit makulit. Kiss kay mama. Maghilamos na, ha? Oy, maghilamos ko lang, ha? Kiss mama. Napagalitan ko kaya nanunuyo siya kay mama niya. Panghi na, maghugasan ng pem. Nagtae ka na. Ha? Tingnan ko nga, para tumae ka na. Kahit galit na galit ako sa kanya, kahit gigil na gigil ako, love na love ko pa rin tong batang to. Wala tayong ibang choice. Diba? Wala tayong ibang choice mga kananay, kundi syempre magpakananay sa ating mga anak, mahalin sila at alagaan kahit tayo may dinaramdam. Ang dasal ko lang lagi ay maging malakas pa kaming mag-asawa, bigyan pa kami ng mga bambuhay para sa batang to dahil gustong gusto pa namin mabuhay na kasama siya para maalagaan at magabayan siya hanggang sa paglaki niya. Ano po? Ayan mga kananay, kumukulo na, papaligawan ko ay pihilamusan ko lang muna ang batang mukulit. Babash mo na, bye-bye. Ayan, mga kananay. Nakahilamos na ang aking baby. Nagdidi na rin. O baka sana magkatulog na rin ito para diretso na tayong makatapos ng ating trabaho dito sa loob ng bahay. Ayan. Salamat po Lord, nakatulong na aking anak at natapos rin ang aking obligasyon dito sa loob ng bahay. Thank you Lord at binigyan mo pa rin ako ng lakas para matapos ko yung obligasyon ko. Thank you po Lord at ito na mga kananay, iinom na tayo ng gamot tapos Lipton. Ayan, dahil talagang malamig ngayon. Malamig ang panahon, maulan. Kaya ingat po ang lahat dahil mahirap ang magkasakit. Lalo na rin yung mga anak natin, mas mahirap kung sila ang tamaan ng sakit. Mas doble ang problema pag yung mga anak natin ang tatamaan ng sakit. Tayo okay pa rin at nakukuha pa natin. Gumalaw, nalalabanan natin yung lakas. Pero ang mga anak natin, mahirap kung sila ang magkasakit.
So, ayan mga kananay. Mga kananay, makakapagpahinga na rin dahil natapos na po ang aking obligasyon dito sa bahay. Mamaya na naman, gising ni Bella. Nakabili na rin ako ng merienda. Lumabas ako. Pero ito, nagbalot ako sa aking katawan dahil pag lumabas ka sobrang lamig, saka maulan. Tapos bumili ako ng tinapay, gamot, saka itong Lipton para makahigop tayo ng masarap na tsaa. Sarap. So, ayan mga kananay, ito lang ang aking vlog for today's vlog. Bye! Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!